Alam nyo, madalas kong marinig mula sa ating mga ka-senior. Normal na siguro yung hirap sa tulog. Tanda na kasi. Pero teka, totoo nga ba yun? Isipin nyo ito, gabi-gabi, paikot-ikot ka sa kama, hinahanap ang pwesto, o minsan gigising pa ng 2:00 ng madaling araw, tulala lang sa kisame. Kung minsan, parang parte na lang ng pagtanda ang ganitong struggle. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, hindi lang ito dahil sa edad. Baka may nakatago lang na sagot sa mismong kusina ninyo. At ang maganda pa, mga kagabay, hindi ito kailangan ng mahal na gamot o komplikadong procedure. Ang kailangan lang ay 3 araw ng simpleng pagbabago at maaari yan ang maramdaman ng ginhawa. Oo, 3 araw lang. Dito sa Gabay kay Senior Pinoy, ang inyong pinagkakatiwalaang channel. Pinagsasama natin ang pinakabagong kaalaman mula sa agham at ang mga sinaunang tradisyon na napatunayan na ng panahon. Ngayon, matututo tayo mula sa mga malalim na pananaliksik at karunungan ng mga eksperto sa kalusugan na nagbibigay liwanag sa isang natural na pamamaraan upang labanan ang insomnia. Pinagsasama natin ang sinaunang karunungan ng Hapon at modernong pananaliksik sa klinika upang bigyan kayo ng komprehensibong gabay. Alam nyo ba, ayon sa isang pag-aaral noong 2023 ng National Institutes of Health, mahigit kalahati ng mga adult na 65 anyos pataas ay napaparanas ng matagalang problema sa pagtulog. Pero ang mas nakakalungkot, mas mababa sa 1 sa 4 sa kanila ang nakakahanap ng permanenteng solusyon. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming senior ang nagkakamali ng diagnosis, umiinom ng hindi kinakailangang gamot, at nabubuhay sa paniniwalang bahagi na ng pagtanda ang paghina ng tulog. Madalas naping naririnig na kailangan nating ng mas malakas na gamot. Pero ang totoo, ang kailangan lang pala ng ating katawan ay mas malakas na senyales na oras na para magpahinga. Marami sa atin ang naniniwalang sira ang kanilang tulog dahil matanda na sila. Ang totoo, sira ang kanilang tulog dahil nawawala sa katawan ang mga senyales na madali nitong nakikilala noon. Hindi ito tungkol sa lakas ng loob o pagtanggap ng paghina. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng natural na ritmo ng katawan, ang ritmong alam nito sa loob ng ilang dekada. Ang lihim ng luya, bakit ito gumagana sa pagtulog? Ang luya ay hindi lang basta pampalasa sa ating mga pagkain. Ito ay isang powerhouse na sangkap na mayaman sa mga benepisyo, lalo na para sa pagtulog. Ayon sa mga malawakang pag-aaral at tradisyonal na kaalaman, malakas daw ang luya dahil gumagana ito kasama ang natural na mekanismo ng ating katawan para sa pagtulog. Sa halip na laban dito, narito ang mga detalyadong dahilan kung bakit napakabisa. Una, ang init na nagpapahinga at nagpapakalma, natural na pagpapainit. Ang luya ay may natural na kakayahang magpainit ng katawan. Ito ay dahil sa mga aktibong compounds nito tulad ng gingerol at shogal na nagbibigay sa luya ng kakaibang anghang. Ang mga compounds na ito ay nakikipag-ugnayan sa ating mga thermoreceptors, ang mga sensor sa ating balat at katawan na nakakaramdam ng init. Senyales sa utak. Ang init ay isang universal na senyales sa ating utak na oras na para magpahinga. Kung napansin ninyo, masarap ang tulog natin pagkatapos ng isang mainit na paliligo o kapag mainit ang ating mga paa. Ang pakiramdam ng init ay nagpapahiwatig sa nervous system na ligtas na mag-relax at bumaba ang depensa. Pagbaba ng core body temperature. Habang nagpapainit ang katawan sa simula, ang pagtaas ng sirkulasyon na dulot nito ay nakakatulong sa paglabas ng init sa balat. Ito ay nagreresulta sa banayad na pagbaba ng core body temperature pagkatapos, na isang mahalagang physiologiko na proseso upang makatulog ng mahimbing. Ang mainit na katawan ay nagpapahiwatig ng pagpapahinga at ang bahagyang paglamig ay nagpapahiwatig ng pagtulog. Pangalawa, pinabuting sirkulasyon, blood circulation para sa kumpletong pagpapahinga. Vasodilatory properties. Nakakatulong ang luya na mapabuti ang daloy ng dugo dahil sa taglay nitong vasodilatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito na palawakin ang mga daluyan ng dugo. Kapag malawak ang mga daluyan ng dugo, mas madali ang daloy ng dugo sa buong katawan.
nutrient at oxygen delivery. Kapag maayos ang sirkulasyon, sinisigurong nakakarating ang sapat na oxygen at mahahalagang nutrient sa ating utak at mga kalamnan. Mahalaga ito dahil ang kakulangan sa oxygen at nutrients ay maaaring magdulot ng tensyon at pagpapagod na nagpapahirap sa pagtulog. Pagbawas ng tensyon. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay nakakatulong din na bawasan ang muscle tension at cramps na kadalasang nararanasan ng mga senior at nagiging sanhi ng hindi mapakaling gabi. Kung malamig ang inyong mga kamay at paa o nakakaranas kayo ng restless legs, ang luya ay maaaring makatulong na mapawi ang mga ito. Pangatlo, balanseng hormones para sa malalim na pagtulog. Anti-inflammatory at heart rate stabilization. Ayon sa modernong pananaliksik mula sa iba't ibang institusyon sa Estados Unidos at Japan, ang mga compounds na matatagpuan sa luya, tulad ng gingerol at shogal, ay mayroong anti-inflammatory properties. Nakakatulong din ito sa pagpapatatag ng tibok ng puso. Cortisol regulation. Ang luya ay nakakatulong din sa pag-regulate ng stress hormone na cortisol. Ang cortisol ay natural na mataas sa umaga at bumababa sa gabi upang payagan ang katawan na magpahinga. Kapag mataas ang cortisol sa gabi dahil sa stress, nahihirapan tayong makatulog. Kapag bumaba ang cortisol sa gabi, malaya ang katawan na pumasok sa mas malalim na yugto ng pagtulog, saan nangyayari ang tunay na pagpapahinga at pag-restore ng enerhiya. Serotonin at melatonin production. Bukod pa rito, sinusuportahan din ng luya ang produksyon ng serotonin. Alam niyo ba na ang malaking bahagi ng serotonin ay ginagawa sa ating bituka? Ang serotonin ay isang neurotransmitter na kilala bilang happy hormone at mahalaga rin ito bilang precursor sa melatonin, ang hormone na nagsasabi sa ating katawan kung kailan oras na para matulog. Ang koneksyon na ito ay nagpapakita na ang luya ay hindi lang basta isang pampatulog, kundi isang holistic na pantulong sa pagtulog na gumagana sa natural na proseso ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit para sa ilang tao, kapansin-pansin ang epekto sa loob lang ng ilang araw. Bakit hindi ito karaniwang reseta? Isang sulyap sa medisina. Minsan naiisip natin, kung ganito kagaling ang luya, bakit hindi ito nirereseta ng mga doktor? Ipinaliwanag ng mga pag-aaral na ito ay dahil sa kung paano isinasagawa ang medisina sa iba't ibang kultura at sistema. 1. Pagkakaiba sa paggamot. Sa maraming Western medical system, ang pangunahing focus ay sa mabilis na paggamot ng sintomas, madalas sa pamamagitan ng mabilis na epekto ng gamot. Ngunit ang luya ay nangangailangan ng consistency at pasensya. Hindi ito isang inumin mo lang minsan at tulog ka na habang buhay na solusyon. Ito ay isang proseso ng pagpapanumbalik ng natural na balanse ng katawan sa paglipas ng panahon na nangangailangan ng regular na paggamit. 2. Para sa ilang uri ng problema sa pagtulog. Pinakamabisa ang luya para sa mga problema sa pagtulog na dulot ng mahinang sirkulasyon, malamig na mga dulo ng katawan, kamay at paa, o mild na overactivity ng nervous system. Kung ang inyong insomnia ay mula sa matinding depresyon, hindi nagagamot na sleep apnea, o matinding matagalang sakit, makakatulong ang luya, ngunit bilang bahagi ng mas malawak na plano ng paggamot. Mahalaga na malaman natin kung kailan ito gagamitin at kailan hahanap ng ibang paraan. Kaya palagi nating tinatalakay ang mga eksepsyon. 3. Bahagi ng kultura. Sa mga kultura tulad ng Hapan, ang paggamit ng luya para sa pagpapahinga sa gabi ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Hindi ito nakikita bilang gamot o lunas, kundi bahagi lang ng hapunan o tsa. Ang cultural integration na ito ang dahilan kung bakit napaka-consistent ng mga resulta dito. Kaya't hindi ito isang milagrong lunas, ngunit maaari itong maging isang mabisang kasangkapan kapag angkop sa tamang tao at ginamit ng matalino. 3 simpleng paraan gamit ang luya para sa masarap na tulog. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka-exciting na bahagi, ang 3 paraan kung paano natin magagamit ang luya sa ating mga gabi para sa mas mahimbing na tulog. Hindi ito tungkol sa malalaking pagbabago, kundi sa maliliit at napapanatiling hakbang na magiging pundasyon ng tunay na pagbabago.
Kung nakaabot ka na sa parte ng video na to, paki-comment kung taga saan po kayo sa comments. Baka magkalapit lugar lang po tayo. Luya at rock sugar drink ang pampakalma sa hapon. Paano gawin, mga kagabay? Simple lang talaga ito. Kumuha lang kayo ng sariwang luya, hugasan, at hiwain ng manipis o kaya naman ay gadgarin. Ilagay sa mainit na tubig at idagdag ang kaunting rock sugar para magkaroon ng banayad na tamis. Haluin at hayaang lumabas ang natural na lasa bago inumin. Para ka lang nagtitimpla ng isang mainit na tsa na hindi lang pampainit ng katawan, kundi pampakalma rin ng isipan. Bakit gumagana? Banayad na pagpapainit at sirkulasyon. Ang luya ay kilala sa kakayahan nitong pagalawin ang dugo. Kapag mas maganda ang sirkulasyon, mas naaabot ng dugo ang utak at mga dulo ng katawan gaya ng kamay at paa. Resulta? Mas ramdam ninyo ang init at ginhawa, balansing init at tamis. Alam naman natin na ang luya, kapag sobra, ay pwedeng maging masyadong maanghang o stimulating. Dito pumapasok ang rock sugar, parang pantimbang. Pinapakalma nito ang anghang at init ng luya, kaya ang inumin ay bon. Hindi nakaka-overstimulate, kundi nakakapawi. Sa edad natin, mahalaga ang tamang balanse, lalo na bago matulog. Pampakalma sa tiyan. Madalas, hindi natin napapansin na ang simpleng kabag o kabigatan sa tiyan ay isa sa mga dahilan kung bakit hirap makatulog ang iba. Ang luya, kasama ang banayad na tamis, ay nakakatulong para mas gumaan ang pakiramdam sa tiyan. Senyales ng pagtatapos ng araw. Kapag natikman na ninyo ang banayad na tamis ng rock sugar at ang init ng luya, parang may mensahe na ipinapadala sa utak. Tapos na ang gawain. Oras na para magpahinga. Para itong mainit na dessert na hindi mabigat pero nagbibigay ng signal sa katawan na mag-relax na. Gabay kay Senior Pinoy Tip. Subukan itong inumin sa hapon o maagang gabi, mga bandang alas 4 hanggang alas 7. Marami sa mga senior ang nakakapansin na kapag regular na umiinom nito, mas nagiging mainit ang kanilang mga kamay at paa sa gabi. Pat alam nyo ba, kapag mainit ang kamay at paa, mas mabilis tayong nakakatulog. Isipin ninyo ito mga kababay. Gabi na, tapos na ang hapunan, at unti-unti nang humuhupa ang ingay ng paligid. Kumuha ka ng isang palanggana ng maligamgam na tubig, nilagyan mo ng hiniwang luya at kaunting asin, at saka mo dahan-dahang inilubog ang iyong mga paa. Habang lumulubog ang mga ito sa mainit na tubig, mararamdaman mong parang may mainit na yakap na unti-unting umaakyat mula paa hanggang ulo. Para kang nasa isang maliit na spa, pero nasa bahay ka lang. Paano gawin? Maghanda ng palanggana o anumang lalagyan na kasya ang inyong mga paa. Lagyan ng maligamgam na tubig, dapat mainit-init pero hindi nakakapaso. Idagdag ang ilang hiwa ng luya o gadgad na luya. Huwag kalimutan ang kaunting asin, maaaring itong rock salt o kahit ordinaryong asin lang. Ibabad ang mga paa ng 50 minuto habang nakaupo kayo sa komportabling upuan. Tip, mas masarap kung may kasamang relaxing music o banayad na ilaw sa paligid. Bakit gumagana? Pag-activate ng nerve endings. Alam nyo ba? Libu-libong nerve endings ang nasa ating mga paa at bawat isa sa kanila ay konektado sa iba't ibang parte ng ating katawan. Puso, aga, utak at iba pa. Kaya't kapag inilubog natin sa mainit na tubig na may luya, para tayong nag-a-activate ng mga switch na nagsasabing, relax na, panahon na para magpahinga. Pagpapabuti ng daloy ng dugo. Kapag uminit ang paa, automatikong nagre-relax ang mga ugat. Lumalaki ang mga daluyan ng dugo at mas dumadaloy ng maayos ang oxygen at nutrients sa buong katawan. Ang resulta, bumibigat ang talukap ng mata at mas madaling makatulog. Benepisyo ng asin. Hindi lang luya ang bida dito. Ang asin ay may kakayahang maglabas ng tensyon mula sa kalamnan sa pamamagitan ng osmotic action. Dagdag pa, mayroon din itong mild antibacterial effect na napakaganda lalo na kung minsan ay may mga sugat, bitak o problema sa sirkulasyon ang ating mga paa. Napatunayang epekto sa siyensya, hindi lang ito haka-haka. Ayon sa Japan's National Center for Geriatrics and Gerontology, ang simpleng pagpapainit ng mga paa bago matulog ay kayang paikliin ang oras bago makatulog ng hanggang 50 minuto. Ibig sabihin,
Kung dati 30 minuto kang paikot-ikot sa kama, pwede na lang itong maging 50 minuto. Isang simpleng soak lang, pero malaking tulong sa tulog. Gabay kay Senior Pinoy Tip. Subukan itong gawing nightly ritual. Gumugol ng 20 minuto bago matulog sa foot soak sa temperatura na 104 to 113 Fahrenheit. Dapat mainit pero hindi nakakapaso. Kung hindi kayo komportabling uminom ng luya dahil sensitive ang tiyan, ito ang perfect alternative. Para sa mga may malamig na kamay at paa o may restless legs tuwing gabi, napaka-transformative nito. Maari ring gawing bonding moment kasama ang asawa o kapamilya. Habang naka-foot soak kayo, pwedeng magkwentuhan, magdasal o makinig ng music. Isang simpleng paraan ng quality time. Paraan number 3. Ginger Honey Lemon Tea. Ang kumpletong ritual ng pagtulog. Paano gawin? Magpakulo ng 1 tasa o 2 tasa ng tubig at idagdag ang hiniwang sariwang luya. Mas maganda kung manipis para mas mailabas ang katas. Hayaan itong kumulo ng mga 5 minuto. Depende kung gaano kalakas ang gusto ninyong lasa ng luya. Pagkatapos, salain ito sa 1 tasa at habang mainit pa, idagdag ang 1 kutsarita ng raw honey at kaunting katas ng lemon. Haluin ng marahan at hayaang lumamig ng kaunti bago inumin. Bakit gumagana? Ito ang pinakakumpletong sleep tonic dahil pinagsasama nito ang 3 makapangyarihang sangkap na may kanya-kanyang tungkulin sa pagpapatahimik ng katawan at isip. Luya, ginger, hindi lang pampainit ng katawan, kundi nakakatulong din itong i-relax ang nervous system. Kapag mainit ang loob ng katawan, mas madaling makapagpahinga ang kalamnan at mas handa ang katawan na matulog. Pulot, honey, ito ang natural fuel ng utak habang natutulog. Sa banayad nitong tamis, nakakatulong itong panatilihing stable ang blood sugar levels sa gabi. Bonus pa, nakakatulong ito sa pag-release ng serotonin na kalaunan ay nagiging melatonin, ang hormone na responsable sa masarap at mahimbing na tulog. Lemon, nagdadagdag ng banayad na aroma at refreshing na lasa na hindi masyadong mabigat. May dalang vitamin C para sa immune system at nakakapagpaginhawa sa lalamunan. Lalo na kung kayo ay madalas umubo o sumasakit ang lalamunan tuwing gabi. Sensory experience, hindi lang pisikal na benepisyo ang hatid ng tsaa na ito. Ang init na dumadaloy sa tasa, ang nakakaengganyong amoy ng honey at lemon, at ang maanghang na init ng luya, lahat ito ay sabay-sabay nagbibigay ng mensahe sa utak. Tapos na ang araw, panahon na para magpahinga. Para sa ilan, nagiging mini ritual ito. Iinom ng tsaa habang nagbabasa ng isang magandang libro o nakikinig ng malambot na musika. Unti-unti nagiging signal ito sa katawan na bedtime mode na. Gabay kay Senior Pinoy Tip, inumin ito mga 1 oras bago matulog. Sa ganoong paraan, may sapat na oras ang katawan upang tunawin ito at maranasan ang calming effect bago kayo mahiga. Gumamit ng raw honey kung maaari dahil mas buo ang enzymes at nutrients nito kumpara sa processed honey. Para sa lemon, huwag sosobrahan, 1 patak o 2 patak lang kung kayo ay may sensitibong tiyan o acid reflux. At kung kayo ay may ilang kondisyon tulad ng uncontrolled diabetes, matinding sakit sa puso o ulcer, mabuting kumonsulta muna sa inyong doktor bago gawing pang-araw-araw na ritual. Ang mahalagang paalala, consistency ang susi. Kaya ayan mga kagabay kay Senior Pinoy. Nakita ninyo, hindi lang basta inumin o gawi ang mga ito, kundi isang senyales sa ating katawan na oras na para magpahinga. Ayon sa mga eksperto, ang katawan ay lumalago sa consistency. Ang pagtulog ay hindi isang switch na i-flip mo lang. Ito ay isang proseso na natututo ang inyong katawan na pasukin kapag nakikilala nito ang tamang senyales. Iyan ang dahilan kung bakit ang maliliit na senyales sa gabi, tulad ng init ng luya o ang katahimikan ng isang wind-down routine, ay napakahalaga. Sinasabi nila sa inyong nervous system na ligtas na bitawan ang lahat. At kapag ang mensaheng iyon ay ipinapadala gabi-gabi, ang kalidad ng pagtulog ay natural na lumalalim. Maaaring maramdaman ang maliliit na pagbabago sa loob lang ng 3 gabi. Pero ang mas matagalang pagpapabuti
ay karaniwang dumaraing pagkatapos ng 1 hanggang 2 linggo ng pagiging consistent. Kaya wag sumuko agad. Ang pagsubok na pabilisin ito ng masyadong agresibo ay maaaring magdulot ng kabaligtaran, lalo na kung magpapakilala kayo ng napakaraming pagbabago ng sabay-sabay. Mas mainam na pumili ng isang paraan, manatili rito at hayaan ang katawan na umangkop. Mga dagdag na tip para sa mas mabilis na resulta: pababaan ang ilaw. Simulan ang pagpapababa ng ilaw sa bahay ng mas maaga sa gabi. Iwasan ang screens, iwasan ang paggamit ng mga screen, cellphone, tablet, TV sa huling oras bago matulog. Manatiling aktibo. Kahit ang light walking sa araw ay nakakatulong sa pagpapabuti ng pagpapahinga sa gabi. Tandaan, ang goal ay hindi lang makatulog ng mabilis, kundi gumising na talagang refreshed at may enerhiya. Ang katawan ay kailangang makaramdam ng ligtas at suportado bago ito lubos na makapagpahinga. Minsan ang pag-iwas sa maling bagay ay kasing lakas ng pagdaragdag ng tama. Ang pagbabago ay hindi lang nasa tasa. Ito ay nasa ritual, sa imit, sa bilis sa senyales na natututo ang inyong katawan na pagkatiwalaan gabi-gabi. Ngayon, gusto naming marinig mula sa inyo. Bago lang ba kayo dito sa Gabay kay Senior Pinoy o matagal na kayong nakasubaybay? I-share ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Gabay kay Senior Pinoy para sa mas marami pang tips at gabay para sa ating kalusugan at kapakanan. Ingat po tayong lahat.